Para siyang binabayan. Naglugon yan eh. Naglugon. Pati yung pulak ko. Yung pularampa, naglugon din yun eh. Tapos magkasabay sila. Kaya ito habang naglugon siya, habang patubo yung balahibo niya, pabalik na. Kaya sinamahan ko na ng babae. Habang paano yung balahibo niya, patubo na ha. Habang pabalik na yung balahibo niya, sinamahan ko siya ng babae. Ganun daw kasi magpakaste pag naglulugon yung manok. Pag yung naglulugon siya, pag pabalik na yung balahibo niya, patubo na. Pwede din daw magpakasta yung babae. Hindi maganda gawin. Kaya yun ang ginawa ko. Kaya ngayon yung inahin na sinama ko sa kanya, naglilimlim na rin. Naglilimlim na din. Painumin ko sana siya ng ganito. Pinainom ko na to dati. Pinainom ko na to nung hiniwalay ko dun sa dun sa inahin na naglimlim. Kaso nung hindi ko pa siya pinainom, mabigat eh. Kaya ngayon parang gumaan at saka nawalan siya ng gana kumain. Obserbahan ko ba kung anong magiging resulta ba ng katawan niya. Hindi siya gumaan eh. Hindi siya naging mabigat. Kaya hindi ko muna pinainom. Sabi ko, ko muna, stop ko muna painom kasi gumaan ang katawan eh. Vitamin D to eh. Para talaga sa manok to eh. Pero nagtataka ako bakit siya gumaan. Ang pinainom ko. Nawala yung bigat niya eh. Nawala yung bigat niya, malaki siyang manok. Nagtataka ako bakit naging magaan. Painom ko sana ngayon eh. Isang bihis ko pinapainom isang linggo eh. Kaso di ko na muna pinainom kasi parang gumaan siya. Hindi ko alam kung bakit siya gumaan. Magaan talaga. Nawala yung bigat niya. Nawala yung bigat. Naglugon talaga yan, kaya ganyan ang buntot niya. Parang parang bagong tubo pa lang. Pero nung patubo pa lang yan, sinamahan ko na siya ng babae, kaya habang patubo ang balahibo niya ganyan, yung inahin niya naglimlim na ba? Nawala ang bigat. Hindi ko ito pinapainom eh. Ngayon bumigat na naman. Hindi ko na sa pinapainom ng vitamin eh. Kasi iniisip ko di naman ito pang sabong eh. Ang breeding ko lang ito dito eh. Ang breeding ko to yung white kelso, yung sinibalang. Naglimlim na yung nito yung inahin na kasama niya. Kaya hindi ko na sa binavitamin dahil bumigat naman eh. Nung hindi ko pa siya inihiwalay, magaan eh. Ngayon bumigat na rin eh. Isang linggo na siyang hiniwalay ko dun sa naglimlim na inahin. Kaya sabi ko hindi ko na ito bibigyan ng vitamin. Kasi di naman sa pansabong eh. Ang breeding lang to, tsaka gan. Ito gumaan eh. Gumaan siya. Kaya obserbahan ko muna kung bibigat ulit siya pag
pag di ko na siya binigyan ng vitamin. Kasi gumaan talaga eh. Nagtaka ako bakit magaan eh. Malaki siya tingnan. Pero pag hinawakan mo siya, hindi yung timbang niya, hindi para sa ganyan laki niya eh. Yung timbang ng ano niya, yung bigat ba ng katawan. Hindi naman pinasasabong to dahil ano eh, putol ang daliri sa panit eh. Ang grading ko lang to eh. Kaya ngayon nagkasisiw na siya. Nag-hatch na yung ito, yung inay na sinama ko sa kanya. Nag-hatch na. Di ko pa alam kung ilang sisiw. Ito naman, itong dalawa dito, ito talaga yung ipang-ano ko, ipansasabong ko. Ito nang binigyan ko to ng vitamin naman. Binibigyan ko talaga ng vitamin yan. Hindi nga lang ano, hindi ko lang binibigyan ng ano, palagi. Isang linggo, isang beses lang. Kasi hindi ko maano eh, gusto ko obserbahan yung ano eh, yung katawan ba nila, kung tumataba ba, kung saka yung pagkakain. Ito nang hindi ko pa binibigyan, maghanap kumain ito eh, okay kumain eh. Pag binigyan mo ng kapagkain, kumakain talaga siya ng maayos eh. Pero ngayon, ano, nagiging maselan nung pinakain ko siya, isang linggo. Sabi ko, parang gumaan ah. Pero pasasabong ko talaga to. Ready ko lang. Matagal pa, 7 buwan pa lang to eh. Nang ano, parang gumaan din to eh. Sabi ko, bakit kaya gumaan? Hindi kaya dito sa vitamin? Hindi kaya dito sa vitamin na to, bakit gumaan? Pero bigyan ko ulit ngayon. Obserbahan ko ulit siya. Next week kung magiging ano niya. Kung ano magiging ano ng katawan niya, resulta. Kung gagamba siya, mabigat dati yan eh. Pero gumanggan ngayon ng ano ko, nang binigyan ko sa nito mga isang linggo, parang gumaan eh. Kaya ngayon binigyan ko ulit eh. Gusto talaga malaman kung bakit siya gumaan sa vitamin. Bigat na naman ang kaunti yan. Kaya binigyan ko ulit ng ganito. Pero ito talaga, ito. Magaan talaga ito nung wala pang vitamin yan. Hindi ko pa siya ganang binibigyan ng ganito. Magaan ang katawan nito eh. Kaya ngayon binigyan ko siya nito. Iba naman ang nangyari sa kanya. Nung binigyan ko siya ng vitamin na to, itong calcium lactate, bumigat. Mabigat ang katawan nito eh. Nag-iba ang timbang niya kaysa dong sa hindi ko siya binibigyan ng ganito. Iba talaga yung anong katawan niya, mabigat eh. Pero matagal ko pa lalaban. 7 months pa lang ito eh. Saka yan 7 months pa lang yan. Itong talisayin at saka yung pula, magkapatid dyan sila. Kaya 7 months old pa lang yan silang dalawa. Ito, binigyan ko ng vitamin Ibang nangyari dito kasi bumigat. Pero binibigyan ko yan noon na talaga, hindi ko siya binibigyan regular, isang beses lang, isang linggo. Para malaman ko paano magiging resulta ba. Ngayon ko lang ngayon ko na ibang nangyayari pag sa bigat ng katawan nila. Gumagaan pala yung ibang manok pag dati nang mabigat. Pag dati nang malakas kumain, parang humihina.
Pag ano, yung pagkain nila, parang humihina ang pagkain eh. Pero ito hindi eh. Natural lang ang pagkain niya. Natural lang siya kumain. Pero ito, parang humihina eh. Hindi niya nauubos sa pagkain niya. Tsaka yun oh. Yun talaga humihina. Humihina pagkain niya kaya gumaan. Hindi ko muna binigyan. Stop ko muna siya. Obserbahan ko ulit kung ano magiging resulta niya pag ngayon na hindi ko na siya binigyan. Kung babalik ba dati bigat niya, parang ano to eh. Parang ano to, parang baboy eh. Bigat. Para siyang binabayan. Naglugon yan eh. Naglugon. Pati yung pulak ko. Yung pularampa, naglugon din yun eh. Alas magkasabay sila. Kaya ito habang naglugon siya, habang patubo yung balahibo niya, pabalik na. Kaya sinamahan ko na ng babae. Habang paano yung balahibo niya, patubo na ha. Habang pabalik na yung balahibo niya, sinamahan ko siya ng babae. Ganun daw kasi magpakaste pag naglulugon yung manok. Pag yung naglulugon siya, pag pabalik na yung balahibo niya, patubo na. Pwede din daw magpakasta yung babae. Hindi maganda gawin. Kaya yun ang ginawa ko. Kaya ngayon yung inahin na sinama ko sa kanya, naglilimlim na rin. Naglilimlim na din. Lalaki talaga yan. Talagang may may mahaba talagang buntot niyan. Ngayon lang kasi yan kaya lang ganyan lang kasi yan eh. Yung sabay-sabay na tumubo yung balahibo niya, yung buntot niya.